Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagbuhay sa Quad Committee sa 20th Congress, suportado ng Young Guns Bloc Solen. Suportado ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega, miyembro ng Young Guns Bloc sa Kamara, na muling buuin ang Quad Committee sa 20th Congress upang tapusin ang mga investigasyong naiwan at tugunan ng mga bagong issue. Aniya, sa dami ng issue na naglalabasan ngayon, malaking tulong ang pagiging episyente ng Quadcom sa pag-iimbestiga. Bukod dito, marami pa rin aniyang unfinished business ang komite, lalo na sa mga panukalang batas na muli nilang ihahain. Nabuo ang Quadcom noong 19th Congress na pinagsanib na komite ng Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, at Public Accounts. Partikular na tinutukan sa investigasyon ng issue ng Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Muling uminit ang panawagan para sa Quadcom matapos aminin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ilan sa 34 na nawawalang sabungero ay maaaring biktima ng EJK na may kaugnayan pa rin sa war on drugs. Sa tingin ko, kailangan ng Quad 2.0 kasi nga marami pa tayong unfinished business, marami tayong kailangan na balikan, at saka syempre yung mga Quad bills, saka yung mga measures na kailangan din ni-refile ulit. Samantala, sa Metro Manila ngayon, panukalang batas para sa Dynamic Learning Program, inihain ng Quezon City Solen. Upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan, inihain ni Quezon City Representative Bong Suntay ang House Bill No. 1992 o Dynamic Learning Program Act of 2025 upang gawing bahagi ng K-12 ang Dynamic Learning Program. Ang DLP, ay orihinal na binuo ng Central Visayan Institute Foundation, ay isang makabago at alternatibong pamamaraan ng pagtuturo na nakatuon sa independent, activity-based learning gamit ang learning activity sheet sa halip na karaniwang lecture-based methods. Ayon sa mambabatas, makakatulong ito para tugunan ang resulta ng 2022 Program for International Student Assessment, kung saan isa ang Pilipinas sa may pinakamababang marka sa 81 bansa pagdating sa reading, math, at science. Magiging by phase ang implementasyon ng programa at sasanayin ang mga guro sa pagpapatupad ng DLP. Maglalaan din ng pondo para sa LAS Materials, Digital Access, at Printing at lilikha ng isang Dynamic Learning Program Fund sa ilalim ng DepEd budget. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.